VP Sara, yung mga allegedly na ginawa niyang crimes nung mayor pa siya, ginagawang impeachable offense. Can you imagine that impeachment? Have any of you read it? As I was discussing, puro katarantaduhan. Can you imagine, some of the articles of impeachment include throwing a tantrum. Noon daw sa case ni Sulaika. Throwing a tantrum. Being out of the country when Karina was hitting the Philippine area of responsibility. Failure to comment on Chinese intrusions. Bakit magko-comment ang Vice President doon? The Vice President does not set foreign policy. It is the President. Bakit ka magko-comment ng yung iba o epal ka naman kung mag-comment ka, hindi ka naman nagseset ng public policy, ng foreign policy. So these are the ridiculous crimes that are being imputed. Can you imagine that? So, kitang-kita nyo yung Teves playbook. Then, babastusin mo sa House. Sir, may nabanggit na si BP na pareho doon sila yung kay Teves din na nangyari sa kanila. Totoo naman. Kita nyo look at the pattern. First, ang una ay tinanggalan ng security. Not just security in the sense the bodyguards, but in the case of Congressman Teves, di ba kinancel ng walang dahilan ang lahat ng kanyang firearms license? Di ba? Then, tinanggal ng security to give them, to disempower them. Then, dinimonize nila. Then, remember sa amin, there were threats of raiding his properties, which we publicized even before it happened. Ibig sabihin, yung intel namin ay reliable. And then, they are being falsely implicated for crimes, grave crimes. In the case of VP Sara, may plunder, ang dami lahat ng crimes na capital offense to make bail discretionary. At yung terrorism, sinasabi, laban kay VP Sara. In the same way that they filed terrorism charges against Congressman Teves. Kung titignan nyo po yung legislative debates noong Anti-Terrorist Act, hindi po para doon ang silbi ng Anti-Terrorist Act. Of course, may nakalagay doon yung murder, etc. But kung yun ang kukunin mo out of context, di lahat ng mamamatay tao, terorista na. That is not the intendment of the Anti-Terrorist Act. The Anti-Terrorist Act was enacted in reaction to the Marawi siege. At dahil sa changing times which made the Human Security Act obsolescent. So, doon inenact yun. Hindi yun para sa ordinary crimes, even assuming na siya yung gumawa noon, assuming without conceding, hindi pa rin mag-a-apply yun. So, yun din ang ginagawa nila kay VP Sara. Then, i-demonize mo kung ano-anong sasabihin mo, i-resurrect mo yung mga lumang crimes. Katulad nung kay Congressman Teves. Yung 2019 na clear na siya ng DOJ, binalik nila ulit. Ganon din kay VP Sara, yung mga allegedly na ginawa niyang crimes nung mayor pa siya, ginagawang impeachable offense. Can you imagine that impeachment? Have any of you read it? As I was discussing, puro katarantaduhan. Can you imagine, some of the articles of impeachment include throwing a tantrum. Noon daw sa case ni Sulaika. Throwing a tantrum. Being out of the country when Karina was hitting the Philippine area of responsibility. Failure to comment on Chinese intrusions. Bakit magko-comment ang Vice President doon? The Vice President does not set foreign policy. It is the President. Bakit ka magko-comment ng yung iba o epal ka naman kung mag-comment ka, hindi ka naman nagseset ng public policy, ng foreign policy. So these are the ridiculous crimes that are being imputed. Can you imagine that? So, kitang-kita nyo yung Teves playbook. Then, babastusin mo sa House. Si Congressman Teves, noong hini-hear yung kanyang suspension and eventually his expulsion, ayaw nilang pa-appear through counsel. Although ethics committee yun The ethics committee is the only committee wherein a person
may be represented by counsel, either the complainant or the respondent. Kasi it includes a penalty that may amount to suspension or expulsion. Kaya may counsel doon. Gusto naming mag-Zoom, ayaw niya. Sa Senado, gusto naming mag-Zoom, ayaw niya. Bawal daw sa rules ng Senado at ng House. Pero yung witnesses ni Ontiveros na nasa kung saang impyerno, kasi ang dahilan nila, kaya ayaw nila ng Zoom daw. Kasi hindi mo mapapa-oath. Kasi wala dito sa Pilipinas. Pero yung witness ni Ontiveros na nagsasabing spy si Alice Guo, na hindi mo malamang kung nasaan. Tinanggap nila yung testimony over the sworn testimonies of other witnesses. Ito mong kalokohan yan. Ang dami nila. Nung trial, nung hearing ni Pastor Kibuloy sa Senado, pinayagan nila mag-Zoom yung mga witnesses against Pastor Kibuloy. Si Tevez din lang pinayagan. Those are the same rules that prevailed in both instances. Pero pag si Tevez, ayaw lang pa-Zoom. Yung iba pina-Zoom nila. So, double standard. So, kitang-kita nyo na talagang there is an attempt to persecute both Sara Duterte and Congressman Tevez. It's in the playbook. Kasi, in the case of Congressman Tevez, ano pa lamang umpisa pa lamang, kumbinsido na yung Pangulo na guilty siya. Paano ka makakakuha ng justice? How do I know this? Because the President himself told me in a meeting confirmed by the Speaker, doon sa bahay ni Speaker sa San Miguel, malapit sa Malacanang, they met with me. And I was telling them why this was happening, why he was not being given due process. And I asked the President point blank, because we've known each other for quite some time. Loyalista po ako, I'm not ashamed to say. Sabi ko, Mr. President, are you saying that you are convinced that Congressman Tevez is guilty? Sabi niya, yes, based on the information. Sir, paano pa kami makakakuha ng justice sa inyo? You are the Chief Executive. The Department of Justice is under you. The investigation has barely started. How can your cabinet, under the doctrine of qualified political agency, say that he is not guilty, at least enough to find probable cause, when the head of the executive himself is saying that he's guilty? Hindi ka pwedeng kontrahin ng Department of Justice, ng Secretary of Justice. Because he is a member of the cabinet, therefore his opinion should be in line with the executive. Otherwise, he can leave or he may be fired. So, ganun po ang naging sitwasyon dito. Wala kang kapanapanalo, at least sa executive, kasi nga, yung Department of Justice, who is supposed to be exercising impartiality when determining probable cause, has already taken its cue from the President. Paano ka mananalo? O ngayon, alam yung hirap pagka ang Presidente konbinsidong guilty ka. Even sa judiciary, di ba, the trial is being held under, in the sala of Judge Soraek. Si Judge Soraek, aplikante for promotion sa CA. How can she now displease the President, who will sign her appointment as Justice of the Court of Appeals, kagka ang nakikitang trend sa trial niya ay pinapaboran niya yung accused dahil tingin niya hindi guilty. To that extent, ina-influensyahan yung ating justice system. Kaya nakakatakot po Nakakatakot. These are very dangerous times when it comes to individual freedoms as guaranteed by the Constitution.